So, hindi na matatawag ito na unboxing kasi nailabas ko na yung printer. Pero titignan na lang natin kung ano bang laman dito sa box kapag binuksan natin to. Una, nakita ko doon is meron siyang free na ink lagi. Lagi may free ink yan. Tapos, sa loob niya, meron siya yung power cable, computer, printer na papunta sa computer. Ito yung cable niya. Tapos yung cable para sa LAN, sa internet or sa wifi. Ganun. Yan yung mga laman nung dito sa box niya. Tapos, isa pa, yung una kong binuksan to pala, ito mo makikita yung ganitong files, yung instruction manual, yung CD. Pero itong CD parang di na need kasi nga meron namang wifi. Pwedeng ma-download yung software niya. Pero pwede pa rin yan. Goods pa din yan. Yan yung mga nasa loob ng box na ito. Kaya ngayon mag-proceed na tayo sa next. So next, ganito yung itsura niya kapag nailabas mo na siya sa box. Meron siya yung protection dito sa harap. Medyo natanggal. Tapos, meron siya mga ganyan, tape. Yan. Tape. Dito natin makikita ang pagkakaiba nito sa previous model niya. Yung L5190 ata yun. Meron siya pagkakaiba isa pero napaka-helpful nung pagkakaiba niya yun. Okay? So, ayan. Tanggal na natin yung mga blue. Na yan, kung ano man yan, scotch tape niyan na social, medyo makapal yan na scotch tape niya. So dito ko linagay para in case. Wala lang, gusto ko lang dyan para lahat nakasave lagi sa box. Hilig ko kasi i-save ang box ewan ko ba. So yun, naalis na natin. Ito yun. Hindi ko muna tinanggal to para at least ma-preserve yung pagiging bago niya sa may screen niya dito. May screen kasi dito. Tapos, ang pinakatanong ng lahat, kung nakaka-print ba to ng long? Oo, nakaka-print to ng long, pero dito mo siya padadaanin. So, meron ba siyang bed para sa Xerox? Meron siyang bed para sa photocopy pala. Excuse me, photocopy. Yung bed niya ito, itong bed niya, kaya lang niyang mag-photocopy ng max na A4. So, dito yung letter, ito yung B5. Yan, so A4. Dito yung arrow niya, ibig sabihin dito yung ulo, head. Yan. Yan. Yan yung kanyang bed sa kanyang isang photocopy. Yan. Yan. Para may ilaw yan. Max lang niya A4. Pero kung gusto natin ng long, dito natin siya padadaanin. So, saan naman ang kanyang paper sa milalagay? Paglagay ng kanyang paper ay dito sa likod. May na-miss akong isa. Yan. Diyan. Diyan natin lalagay ang kanyang paper. Ito. Yung iba kasi sa baba, ayoko yung mga nasa baba. Kasi kapag nag-paper jam yun, napaka-komplikado yung paper jam niya. At ito, isa yung isang nagustuhan kong feature nito, yung pagkakaiba nito sa previous model niya is yung ito. Yan. Tapos, yan o. Pwede mo siyang may taas. Para kung sakaling nag-jam yung paper dyan, ano, pag nag-jam yung paper, madali mo siya makukuha. Unlike yung sa previous, hindi mo siya magaganito. May tataas na ganyan. Talagang kailangan mo pa siyang i-screw. So, yun. Okay. Isang beses pa tignan natin yung isang magandang feature nito, itong bagong printer, na bagong model pala. So, dito, yan, hilain, meron siyang kwan dyan, paghihilaan. Yan. Okay na, may ilaw na. Dito, may hilain mo yan. Yan. Pag nahila mo yan, pwede mo itong maitaas. Ito mismo yan. Maitaas mo yan. Yan, Kita nyo yan? Yung mechanism niya dito. Talagang, na siya nakasadya na pwede mo siyang maitaas. Yan, mechanism siya dyan, So, kung gusto nating magamit yon, pwede natin gamitin yon. Yun. So, yun. Press lang. Susunod naman, titignan natin yung kanyang mga ports. Kasi di ba kanina may mga kasama siyang ports. So, ito yung mga ports, So, ito yung sa power yan. Itong line na to, ito yung kanina, para yung dial-up phone na line. Tapos, ito, para sa fax machine yan, Tapos, meron siyang USB. Galing, may USB port din siya. Tapos meron din siyang ito yung talagang LAN port niya. USB at saka LAN port. So ayan. Yan yun. Yan yung port niya. Ngayon, start na natin.